Ang ganda ng balita ito yung nangyari ngayon sa sa yung request ni Attorney Kaufman. Ito yung abogado ni ating Pangulong Duterte sa ICC na kailangan yung mga tinatawag na mga biktima di umano sa war on drugs sa AJK na final nitong si Attorney Conte ay kailangan mag ng ID. So, kinatigan o pinayagan nito sa ICC na mag-submit nga ng ID itong mga biktima di umano sa AGK. So, tingnan natin ngayon kung anong reaksyon ni Conte nito, ni Conte, kung nakarating na ba sa kanya itong balita ngayon. At kung nakarating sa kanyang balita to, mukhang hindi yata makakatulog siya ngayong buong gabi kasi mag-isip siya nito kasi pinayagan ng nitong sa ICC na kailangan gawin to. Kasi nga naman baka mapeke o ma-fake yung mga pagbibintang lang naman yan diyan. Imagine 30,000 ang kanilang sinabi na mga nabiktima o mahigit pa. So ba silang nito, take advantage. Ito yung balita ng Net25 na pakasabihin nyo na fake news ako nito. Hindi to fake news. Ito ito. Paano ko sa inyo? Ito ito yan siya. Ipapakita ko sa inyo, no? ICC tinanggap ang ID proof ng drug war victims. Okay. Play natin to. Ngayon. Wait lang ha. Inilala ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC ang documentation na sinumite ng registry para kumpirmahin ang pagkakakilala ng mga umano'y biktima ng war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hakbang ay magbibigay daan para kilalanin sila o ang kanilang representasyon para makibahagi sa proceedings. Para sa applicant victims na umaasa sa declarations na kinumpirma ng dalawang testigo bilang proof of identity, sinabi ng chamber na re-repasuhin nila ito on a case to... Yan na. May karugtong pa to. Ayun na. Pinayagan ng ICC itong request ni Attorney Kaufman na magpresenta ng mga valid ID. So ito yung hiningi niya. Passport. Kuha kayo ng passport. Para isama nyo yan dito sa inyong mga reklamo kung totoo bang may mga nangyari talagang ganyan na di umano'y EJK sa bansang Pilipinas na pinail niyo sa inyong presidente. Ito rin sabi ko, di ko alam kung nakarating na to kay Conte, ito nang balita na to ngayon. Tuloy ito na balita. On a case-to-case basis, pending assessments at sa rekomendasyon ng registry. Tinutugon sa prosesong itong ilang pagamba na inihain ng legal team ni Duterte na unang humiling na limitahan ang uri ng identification documents na papahintulutan sa proceedings. Gayunman nagbabala ang chamber na kahit mahalagang maprotektahan ang interes ng victim applicants, lubha pang maaga na pahintulutan ang mga abogadong unang itinalaga na makibahagi bago maitatag ang common legal representation. Hanggang sa maitatag ito, babantayan ng Office of Public Counsel for Victims ang collective interest ng mga aplikante. Binigyang diin. Ito dapat lang, para sa akin ito, dapat lang talaga hihingi ng mga matibay na mga ebidensya itong nag-file ng kaso nitong kay Pangulong Duterte sa ICC kasi normal to. Imagine niyo na kaso korte yan Sayang na yung sinasabi nilang International Criminal Court kung hindi nila katigan tong request ni Kaufman na hingi kami ng ID. Kasi mukhang maagribyado kami dyan pag hindi namin yan hingian ng ID o anong mga matitibay na ebidensya dyan para talaga magkaalaman na kung ano talagang nangyari dito sa bansang Pilipinas. So, para sa akin ito ang taba ni utak ni Attorney Kaufman. Dahil dito sa ginawa niya na humingi siya ng mga ebidensya na, ay sige, sabit ka ng ebidensya kung matibay pa talaga ang ebidensya nyo. Ito si Conte, di ba, noong nakarang araw na sinabi niya hindi makatao, hindi makatarungan yung sinabi
ng itong kampo ni dating Pangulong Duterte ay sus, kunti lang talaga utak mo. Huwag mo na kasing sabihin pa na ang mga biktima ay kukuha ng passport ay para sa pangmayaman lang. Paano yun? Anong klaseng abogado to pag ganito? Abogaga, no? Kasi abogada to siya. Sabihin natin na abogaga. At sinabi nga to ni VP Inday Sara na bobo kasi ang inyong abogado. Ito na ngayon, kinatigan na ng ICC ang hiningi nga nito ni Attorney Kaufman. At ito abangan natin to kung anong sabihin ni Conte. Tuloy natin yung balita nito. Ng mga aplikante. Binigyang diin sa utosan na nilagdaan na presiding judge Julia Motok at judges Rain Adalia de Sophie Alapini Ganzu at Maria del Socorro Flores hirap Liera naman yung apelyido niya. ang ongoing legal proceedings na hinaharap ni dating Pangulong Duterte at matiyak na maririnig at mabibigyan ng patas na representasyon ang mga biktima. Ano ngayon, Conte? Saan tayo pupunta ngayon, Conte? Huwag mo nang sabihin niya na magpalusot ka na naman. Kunin nyo yung mga pasaporte o mga illegal na mga ID dyan sa mga sinasabi nyo. Kung ilan man ang totoong na biktima nitong si dating Pangulong Duterte against sa mga di umano'y mga illegal na mga tawas. Sabihin na natin kasi na-restrict na ako. Tawas na lang sabihin natin ito. Kasi ito si Conte, nagpapasikat kasi ito, ano sa mga tao para iboto yung kanyang party list. Hindi ko sigurado kung makabayan ba siya o akbayan. Itong mga grupo naman kasi to, mga makaliwang grupo to eh. NPA baga. Kaya ito galit sila kay Duterte dahil si Pangulong Duterte pinupulbos kasi ang mga NPA nung panahon nung siya ang presidente. At ayaw rin niya magiging presidente si VP Sara dahil pupulbosin sila ulit. Ito na yung kinatakutan niya na talagang minamadali nila na si dating Pangulong Duterte pinapadala dito na sa Hague, dito sa Europe. At ito na ngayon, ang ISIS, ito si Attorney Kaufman, humingi nga ng mga legal na dokumento talaga na sige, kukuha kami ng legal na mga kailanganin namin para masagot namin yan. Nung hiningi niya to, umiyak na to si Conte. Nangangangawa, kaya yung bibig niya lumalaki. Kaya ikaw, Conte, abogaga ka, huwag mong ilihis yung istorya dito. Minamadali nito si Pangulong Duterte, papunta dito sa The Hague. Sabi mo, ang lakas ng loob mo nung hindi pa ito hinuli, hindi nyo pinadala dito. Ngayon na mayroong mga pag-aksyon din sa kampo ni dating Pangulong Duterte, ikaw naman ngayon ang ngak-ngak ng ngak-ngak. Huwag ka nang ngak-ngak. Sabihin mo sa mga kakampi mo dyan. Sabihin mo sa mga kalyado mo dyan kay Trillanes at saka itong si Leila de Lima. Para mag-ambag-ambag kayo, magpambayad sa mga dokumento kaya pamasahin ng mga witness nyo papuntang The Hague. Ngayon, itong mga abogado ni Pangulong Duterte, napakalaking tatalino. Si VP Sara pa kukuha ng mga abogadong hindi dekalibre. Dekalibre yan, uy! Yung mga abogado sa ewan ko lang. Yung babae, yung tatlong babae, yung imbis na Duterte na yung ang tawag sa apelyido ni Pangulong Duterte, Duterte. Alala niyo yun? Nakita niyo yung nung unang salang ni Pangulong Duterte? Duterte ka dyan. Paano ka Duterte? So, ito yung gagawin ni Conte ngayon. Paggising siguro niya bukas, kasi nilabas to ngayon Sabado. Ano ba sa Pilipinas ngayon? Sabado de Gloria? Kasi dito sa sa ibang bansa, ang tawag kasi dito bukas ay Domingo de Gloria. Kaya hindi ko lang alam sa Pilipinas kung ano ba talagang eksakto. O sa atin kasi parang Domingo sa pagkabuhay, no? Pero dito kasi, hindi ko lang din sure. Kaya sabi ko nga, maganda kaya ang tulog ni Conte. Makakaliwat kanan nito, magpapa-interview to sa bukas Linggo. So,
Lunes, magngangawa to sigurado. Kasi pinayagan ng ICC. Kung ang ICC ay patas din, di mas maganda. Kung ito yung unang hakbang pa lang na hiningian ni Atty. Kaufman na humingi kami ng mga matitibay na mga ebidensya doon sa kabila kung ano ba talaga. So, mas maganda. Ito kasi matibay ito pinayagan pa. Kinatigan. Ay di, makikita natin to. Ano talaga ang resulta nitong kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi dito pa lang, malaking puntos na si Atty. Kaufman nito. Kasi pinayagan Pwera na lang kung hindi to pinayagan, mukhang 50-50 ang laban dito. Pero ito ngayon, pinayagan na. Hindi makikita talaga ng ICC na ano ba talaga ang kaso nito. At makikita ngayon sa ICC, kung ano ba sa labas ng ICC ngayon. Ang daming mga Filipino na nandyan, mga OFW. Walang patid, walang araw dyan na hindi nagtipon-tipon. Kahit Holy Week nandyan. Hindi iniwanan si dating Pangulong Duterte, kaya itong ICC pumayag dito sa hiling ni Kaufman na mag-submit ng mga ID o passport para sa katibayan na totoo ba talaga ang nangyari nung time na yon sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte nung siya pa na presidente. So, masakit sa kay Conte kasi pinayagan gusto talaga nito ni Conte na laging pabor sa kanila. Hindi po pwede yun, Conte. Kunti lang utak mo kasi. Hindi po pwede yun na lagi sa inyo ang pabor. Kailangan tumingin din ang korte kung talagang criminal court talaga yung mga yan. Kailangan walang bias. Pangit naman siguro kung bias, no? Huwag naman sanang magiging bias gagaya ito sa Pilipinas. Bias-bias o mabayaran pa. Sa palagi ko, hindi naman siguro magbayad-bayad dyan. So good job. Good job Atty. Kaufman sa iyong malaking utak at saka matalinong tao. Laking tao nito Malaki talaga ang utak nito. Ang talino ba? Intelligent.